Ayan. Lang natin may. Ayan. Good morning po, Dr. Vidar. Kasama natin ngayon araw ng Biyernes, March 15, 2024 dito sa Luntiang Oasis Farm and Resort, ang Chief Local Health Support Division Chief ng Regional Department of Health. Opo. Ayan. Doktora, pakibigyan mo nga po ako ng idea kung ano po ang mangyayari ngayon dito sa Luntiang Oasis. Okay, so magandang umaga ulit sa ating lahat. Ngayong araw na to, nandito tayo sa Gimba because we want to celebrate the Rabies Awareness Month dito po sa municipality ng Gimba. And syempre, palalakasin pa rin natin yung ating mga kampanya kontra rabies dito sa municipality ng Gimba. Apo. Nabanggit po sa akin ni Doc Manny na kukuha po kayo ng commitment na sa mga private saka public hospitals at saka sa medical practitioners dito sa Central Luzon or provincial ng Nueva Ecija para po sa awareness at saka para mapataas yung promotion po ng anti-rabies campaign. Paano niyo po gagawin yun, Doktora? Yung collaboration natin sa mga hospitals at mga health workers, matagal na natin itong ginagawa. Kasama to sa existing public health programs natin. Nagkataon sa Central Luzon, malaki ang challenge natin sa rabies kasi marami pa rin namamatay ng human rabies, samantalang ito ay endemic disease na sana. So, talagang pinapalakas natin ang kampanya, not just with the health workers o sinatawag nating service providers, more so on the other organizations or even the community na talagang dapat ay nai-involve din dito. Kasi largely, ang programa ng rabies ay sa tingin natin magiging successful dahil sa multi-sectoral approach na pwedeng mangyari dito at lalong-lalo na ang malaking role ng community natin sa pagpapatakbo. This is largely community-based. We think na magiging successful, mabawasan yung hindi lang human rabies natin sa Central Luzon at sa buong bansa na rin, pati na rin yung dami ng nakakagat ng mga mamamayan natin. If everybody will have their commitment, lalong-lalo na community level po natin. Yeah. Thank you very much, Doktora. Nabanggit niyo po yung bilang ng mga nakakagat. Dito po ba sa Central Luzon, may idea po ba kayo kung gaano karami po ang bilang? Kung bumaba ba this year, last year? Sa dami ng nakakagat, tumataas talaga siya. Opo. Pwedeng talagang mas madami ang nakakagat or pwede ding dahil nai-report na. Dahil nag-expand kasi tayo ng mga access sites sa mga bakuna ngayon. Sa makatuwid yung dating hindi nare-report ng mga kagat ng aso at pusa ay po maaaring nakapag-access na ng services. Pero posibilidad din na mas marami pa rin nakakagat dahil sa ngayon ay pinapagtibay o pinapalakas pa natin yung tinatawag nating responsible pet ownership sana kung saan ang mga mamamayan na nag-aalaga ng mga pusa at aso ay bibigyan ng pag-aalaga yung kanilang mga pets, no? Para hindi makagat at maging protektado din sila sa mga sakit tulad ng rabies. Kasi alam nyo, hindi naman magkakaroon ng rabies ng tao kung hindi makagat ng aso o pusa na may rabies din. So, ayun po yun. Tumataas po siya sa Gimba lang po. Ang datos natin, palitin natin sa munisipyo ng Gimba. Meron po tayong sa past 3 years na meron tayo sa 2021, meron tayong 2,906, 2022, 4,443. Maganda lang 2023, bumaba ng konti, 3,648. However, pagdating naman sa human rabies death, 3 years ago, meron tayong 3. 2022, wala tayong human rabies death sa Gimba. Subalit last year, meron tayong 1. So, bawat isang namamatay kasi sa rabies ay mahalaga. Sabi nga natin, endemic na to. So, gusto sana natin sa Gimba o buong Central Luzon at sa buong Pilipinas na rin ay mapababa natin yung mga kamatayan dahil sa human rabies because this is actually a very preventable disease. Yun nga lang, once po naging symptomatic na, talaga po mamamatay ang ating kung hindi po naka-access ng
tamang management dito, no? Paghugas ng sugat, patungo na rin sa pag-access niya sa mga bakuna. Doktora, yung access po natin sa mga vaccines, ano po ba? Medyo Meron naman tayong tumaas naman or sa national, paano po ba pag sa bakuna po, kumusta naman yung access natin pagdating sa libreng bakuna. Libre pa rin po yung bakuna natin. Meron po kasi tayong doon sa iba't ibang klaseng kagat po ito, merong mas grabe, mas hindi. Yung mas hindi grabe ay pwede pong naipasok po ito sa PhilHealth package. So kung sila po yung makakagat at makakapagpagamot sa animal bite certified at accredited na mga health facilities natin, makakalibre po sila. Samantalang naman po grabe ang kagat nila, hindi man po sila makakuha ng package sa PhilHealth dahil wala pa po ito. Sila naman po ay tinutulungan din ng ating mga local government unit. No? Ang Department of Health po ay namimigay din ng anti-rabies na bakuna, kaya lang ito po ay hindi pa sapat para makumpleto po yung lahat ng pangangailangan, kaya talagang nagpapababa po sana tayo ng makakagat. No? Mas gusto natin mag-invest on the preventive measures so that hindi po tayo kailangang mag-spend ng too much money to buy yung pong mga anti-rabies vaccine na kailangan ng mga taong nakagat na. And more so, we are working with the DA din and local government units so that tinitignan din natin ang pagbili ng bakuna sa mga aso para sila ay maprotektahan din. O makakagat man sila, kung sila ay protektado, hindi tayo makakapag-roon ng human rabies deaths. Pag sinabi niyo po bang human rabies, kasi ang tao po ba meron siyang innate na rabies sa katawan o galing lang din Hindi sa... po. Ang rabies po kasi isang virus na manggagaling po. Zoonotic siya. So, ibig sabihin po na naapektuhan o na-infect ang tao, nakakagat ng isang hayop na infected ng rabies. So, hindi man dahil virus po ito, hindi ito nakagamot ng kahit anong antibiotiko. No? Ang mahalaga po nito ay sa golden period kung saan pagkatapos makagat ay mabakunahan natin siya. Maobserbahan man natin ang aso o hindi, kung gala po kasi hindi natin maobserbahan. Kasi pag namatay ang aso, most likely may possibility na may rabies itong naisalin. So makukover natin yung bakunahan sa tao. So balit kung hindi natin siya ma-observe, kaya nga dapat protektado yung tao din na maka-access siya sa bakuna. Sa ngayon po, meron tayong mga health center na sinicertify ang Department of Health along with our collaboration sa LGU para makita po o mapaganda pong standard of care sa pag-deliver ng rabies management, yung mga pagbigay ng bakuna sa mga nakagat. Sa mga access sites dito po sa Ginbay, meron naman po sa ospital nila at I think sa health center po. Sige. Doktora, ano na lang, message mo or panawagan mo kung meron po sa lahat sa community? Sa ating lahat, ang panawagan ng DOH ay ang patuloy na pakikipagtulangan sa ating mga inisyatibo, lokal man, regional o national, kontra rabies. Kasi kagaya ng sinabi ko, para lang po itong COVID-19, magiging successful ang bansa natin sa pagsugpo nito, mukha nung nangyari sa COVID, no? If it's going to be a multi-sectoral approach o pagtutulungan ng iba't ibang sector at ang malaking pakikialam o pakikipagtulungan ng community. Kasi ito yung naging hugutan ng success natin ng COVID-19 actually, on how we are able to manage yung spread ng disease. So this is the same way we want to campaign dito sa anti-rabies campaign natin, yung talagang commitment na more so ng community members natin sa bawat pag-aalaga ng hayop, sa pagpapatubad ng mga panuntunan ng gobyerno kontra rabies at sa make sure lang po na they take care of their pets, and kung meron man po tayong animal bites, ito po ay ating ma-access sa mga service providers natin ng animal bite treatment centers natin na dito sa whether public or government, meron naman pong access dito sa Ginbay. Maraming salamat po, Doktora, sa Maraming salamat din.